tayo at tayo po'y mananalangin. Ama, na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Sa pananampalataya ay tumatamag kami sa iyo upang magtanaw ng utang na loob sa halos 1 linggo na pinayagan mo pong lumipas sa aming buhay. Hindi man po kami karapat-dapat, Ama, dahil kami ay hindi pa rin nakatutugon sa kabanalang hinahanap mo po sa amin. Gayunpaman, buong kababaang loob kami na lumalapit sa iyo at nakikisuyo na naway patuloy mo po kaming tanggapin at pakinggan sa aming mga panalangin. Yahuwa na aming Diyos, maraming salamat po sa paggagabay at pag-iingat mo po sa amin. Patuloy naming tinatanggap ang mga pagpapala at biyaya ukol sa buhay na ito. Higit po sa lahat, ang napakahalagang pananampalataya na ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng lahat. Dahil sa pananalig na ito, Ama, malakas ang aming loob na harapin ang anumang bagay at mga pagsubok sa buhay na ito. Sumasampalataya po kami na palagi kang nakatunghay at nakahanda na tumulong at umalalay sa iyong mga lingkod na patuloy na naninindigan sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Aming hinihiling, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita. Sa iyo po kami sa tuwin ay umaasa at magtiwala, lalo na sa panahon ng bagabag, kahirapan, at maging ng karamdaman. Dama namin ang pagtinti ng pagdadala ng buhay, Ama. Ang pagdarahop ay patuloy na lumalaganap. Kaya, Ama namin Diyos, tulungan mo kaming magkakapatid na aming ituon ang aming pag-iisip sa iyo at sa iyong mga ipinangako. At payagan mo po sana na kami ay makasama sa makakasalubong kay Yahusha sa alapaap. Ang pag-asang ito ang aming taglay na lalong lumalakas sa panahon ng pagsamba. Pakibuksan mo po ang aming mga pag-iisip na maging handa sa pakikinig sa iyong mga kautusan na dapat naming gawin. Inihahandog namin sa iyo, Ama, ang aming inihandang abuloy, sapagkat sa ganitong hain, ikaw ay tunay na nalulugod. Pakitulungan ang maghahayag ng iyong mga banal na salita. Hinihili po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, sa panahon natin ay napakaraming iba't ibang denominasyon at sekta ng relihiyon ang nag-aangkin na sila di umano ay sa Diyos at sa ating Panginoong Yahusya. Para sa kanila,
sila raw ang pinili ng Panginoon Diyos. Kung kaya't sila lamang ang may eksklusibo na tatanging karapatan na sumamba sa Panginoon Diyos at ito'y hindi taglay ng iba. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kanilang pag-aangkin na sila sa Diyos at sila ang kay Kristo ay madaling sabihin, subalit mahirap patunayan. Hindi sapat na sabihin lamang ito. Kailangan ay makita sa aksyon, makita sa pag-uugali na sila nga ang talagang tunay na sa Diyos at sa ating Panginoong Yahushua. Katulad nga po ng kasabihan, actions speak louder than words. Kaya kailangang patunayan po yan, ang kanilang claim na sila'y sa Diyos, sila'y pinili ng Panginoon Diyos, dapat ay patunayan sa pamamagitan ng kanilang pag-uugali at ng kanilang mga pagkilos. Ang tunay na mga pinili ng Panginoon Diyos ay makikita doon sa kanilang aksyon, doon sa kanilang mga gawain. Kailangan sila po, gaya ng ating mga napag-aralan na, ay dapat kakitaan ng kababaang loob. Mabuting tao, maawain, mga taong mapagpakumbaba, mga taong mapagbigay, at sila po ay mapagpatawad. May respeto sila sa kanilang kapwa-tao kahit na ang iba'y hindi nila kapanalig sa pananampalataya. Handang-handa silang tumulong sa kanilang kapwa na walang inaasahang kapalit. Hindi ho sila judgmental na kritiko sa iba't ibang uring mga tao na kabilang sa iba't ibang relihiyon at kanilang minamaliit at sinasabing kayo ay walang karapatan, kami ang meron, kaya kayo hindi maliligtas, kami lang ang maliligtas. Hindi ganon ang mga tunay na mga pinili ng ating Panginoon Diyos. Hindi sapat na ikay makabilang sa kung tawagin ay chosen people of God. Yung pong titulong yon, yung pong kasabihang yon, mahalaga po yon, ngunit dapat po na huwag tayong masiyahan na tayong masabing kabilang sa chosen people of God, kailangan pong patunayan pa rin yon sa gawa. Kailangan po tayo ay maging role model. Kailangan tayo magiging magandang ehemplo sa ating kapwa-tao. Mayroon tayong responsibilidad, mayroon tayong tungkulin, mayroon tayong pananagutan sa ating sarili at maging sa ating kapwa-tao. Yan po ay ang paggawa ng mabuti. Ang chosen people of God ay dapat ay nakakapagbigay pag-asa. Sila po ay punong-puno ng pag-ibig at pananampalataya at ang kanilang ipinalalaganap ay ang positibong pananaw sa buhay at ang kagandang loob, mabuting gawa saan man sila nandoon. Kaya kailangan po sa mga pinili ng Panginoon Diyos ay patunayan po natin ito sa pamamagitan ng ating attitude, sa pamamagitan ng ating pag-uugali, hindi sa pamamagitan ng pag-aangkin lamang na di umano'y sila'y sa Diyos at kay Kristo. Kaya ayon po sa Biblia. Paano po itinuro ng Apostol Pablo sa unang mga Yahusyano o mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua na kung paano sila dapat mamuhay? Pakinggan natin ang unang talata sa ating pag-aaral sa ikalawang Pedro. Ganito po ang ating mababasa. Datapwa, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang magawang nasa lupa'y pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Ang binasa nating pahayag ng Apostol Pedro na kalooban ng Diyos, yan po ay may kaugnayan sa pagdating ng araw ng Panginoon, na iniaraw ng paghatol sa tao, mabuti at masama man.
Pero diyan sa bandang ibaba ng versikulo 11, ang sabi, yamang ang lahat ang wika ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Tanong, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Makatuwid, ang mga tao na pinili ng Panginoon Diyos, umaasa sa kaligtasan, pagdating ng Panginoon ay merong inaasahan ng Diyos sa kanila na uri ng pagkatao. Iba yung tao sa pagkatao. Ang tao ay tumutukoy sa pisikal na anyo ng tao. Tao, katulad ng ito, tao ito. Pero pag sinabing pagkatao, may kinalaman sa pag-uugali. Kaya ang mga naghihintay sa pagdating ng Panginoong Yahushua na sila nga ang mga pinili ng Panginoon Diyos ay marapat kakitaan ng pagkatao, pag-uugali, attitude na yun ang inaasahan ng Diyos sa kanila. Ano yun? Ang sabi, yama ang lahat ng mga bagay na ito'y mapupuog daw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay? Kaya inaasahan tayo na magtaguyod ng pamumuhay na may kabanalan. Naunawaan natin yung salitang kabanalan. Ang salitang kabanalan ay may kinalaman sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya habang hinihintay ng mga tao, lahat tayo, ang pagdating ng dakilang araw, kailangan tayo makita sa isang pamumuhay na may kabanalan. Pero sino sila? Silang mga taong pinili ng Panginoon Diyos. Silang mga taong umaasa ng kaligtasan pagdating ng araw ng Panginoon. Ngunit ang tanong natin, kung mahalaga ang pinili, mahalagang malaman natin kung paano pinipili ng Diyos ang tao. Paano nga ba? Paano nga ba ginagawa ng Diyos ang pagpili sa tao? Pakinggan po natin dito sa Kolosas. Sa 3:15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Ayon po sa Biblia, kung mahalaga ng tayo mapabilang sa chosen people of God, sa mga pinili ng Panginoon Diyos, ay kailangan muna nating malaman paano nga bang sistema. Ano nga bang hakbang o paraan ng pagtawag ng Diyos sa tao? Una, ang sabi ng Biblia, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. So bago tayo mapabilang sa mga chosen, sa mga pinili, kailangan munang kabilang tayo doon sa mga taong tinawag ng Diyos. Kaya pag binasa nyo sa Ingles, sa Colossians 3:15, sa New King James Version, ang sabi, and let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. So, ang mga taong pinili, tinawag muna. Saan sila tinawag? Sa isang katawan. Hindi marami. Isang katawan. Tatandaan natin, mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoong Yahushua. Anong sinabi niya? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At yung iglesyang yan, mga kapatid, ay iisa lang. Pag sinabing iglesia, ang tinutukoy po na iglesia, mga kapatid, na pagkakamalan po ng iba yan eh. Kaya kailangan nating malaman pagka binanggit ang tungkol sa salitang iglesia, ano ang ibig sabihin po niyan. Mga kapatid, pagka ating pong ni-research sa aklat po ng Biblia at maging sa mga aklat ng mga referensya, pag sinabi pong ikaw ay, pag sinabing iglesia, yung katumbas po niyan ay ecclesia sa Greek, na ang kahulugan ay the called out ones. The called out ones, ang mga tinawag ng Panginoon Diyos. Ang sabi pa nga, pag sinabing iglesia, yan ay mga taong sumusunod sa ating Panginoong Yahushua. Yan din ang kung tawagin po sa 1:18, yan po ang katawan.
yan ang iglesia. Kaya di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan. Doon sa Colossus 1:18 ang sabi, and He is the head of the body, the church. Kaya yung church, yung po ang body. Yung pong body binubuo ng mga tao na kung tawagin the called out ones. Sila po ang tinatawag na mga taong sumusunod sa ating Panginoong Yahushua, sa movement na itinatag ng ating Panginoong Yahushua, para ipakita ang kahalagahan nila sa ating Panginoong Yahushua. Sila po ay ginawang katawan ng ating Panginoong Yahushua, at ang pinakaulo o head ay ang ating Panginoong Yahushua. Kaya pag sinabing iglesia ni Yahushua, followers of Yahushua, hindi ito organized organization. Ito po ay organized na na sabi nga na movement. This is a movement. This is not an organized organization na mayroong hierarkiya. Dito ay totoong may hierarchy, ngunit ang hierarkiya rito ay ang Ama, ang Panginoong Yahushua ang tagapamagitan, at lahat ng mga mananampalataya. Yang lahat ng mga mananampalataya kabilang doon sa iglesia o eklesia. Pwedeng tawaging assembly, kongregasyon, samahan ng mga tao ng sinusunod nila, walang iba kundi ang Panginoong Yahushua HaMashiach lamang. Bakit po mahalaga nang tayo makabilang sa mga tinawag na yan po ay sa loob ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Yahushua? Fellowship, na samahan ng mga taong kay Yahushua. Ano dahilan? Next slide po, basahin natin sa Ingles. Nabasa na po natin yan. Next slide. Ay, eto. Sa isang translation ng Biblia na ang sabi sa Acts 20:28, the Holy Spirit has made you leaders over His people. Watch yourselves like one who takes care of his sheep. So you must take care of the church people. So the church of Yahushua is referring to the church people. It is not an organized organization na kung saan ay mayroong hierarkiya, mayroong pinaka-leader, may pinakapangalawang leader, may mga lupon siya, may mga taga-pangasiwa ng mga probinsya, may mga taga-pangasiwa ng iba't ibang mga lokales. Hindi ganon, mga kapatid. Ang church people, ang sabi pa, they are the Lord's people. He gave His blood for them. Na mga kapatid, mahalaga nang tayo makabilang doon sa iglesia, katawan ng ating Panginoong Yahushua. Tandaan natin, yan po ang lugar ng mga tao na doon sila tinawag. Doon sa iglesyang yon ng turing ni Yahushua, katawan niya. Nang sabi po ay, ang sabi, so you must take care of the church people. Church people. Ang mahalaga yung people na nandoon sa katawan o eklesya ng ulo ay ang Kristo. Ang sabi, bakit dapat po na yun ang pahalagahan? That they have to take care of them because the Lord gave His blood for them. Sino ang Lord na nagbigay ng kanyang dugo at nag-alay ng kanyang dugo para sa mga taong tagasunod niya? Siya po ay ang ating Panginoong Yahushua. They are the Lord's people. That is why, ang sabi, the leaders should take care of them. Kaya mga kapatid, ang chosen people of God dapat dumaan sa prosesong yan. Hindi ka pwedeng kami chosen people of God sapagkat kami po'y nanaginip ang aming leader at yung leader namin nangaral, bumuo siya ng isang iglesia, yon ang aming iglesia. Kaya kami chosen people of God. Ang aming leader, ang wika, ay nanaginip at na isang araw ang wika ay may ipinakita sa kanya yung isang anghel na Biblia. Kaya nang siya'y magising, siya po ay pumunta doon sa isang bookstore, bumili ng Biblia, nagbasa at nagtayo ng iglesia. Kaya kami sumama diyan sapagkat yan ang chosen people of God. No. Iba't ibang proseso nila yon. Itong prosesong ating inaalam, mga kapatid, prosesong ayon sa proseso ng Panginoon Diyos.
Ibig ba natin tayo mabuhay na may kabanalan habang naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Yahusya? Opo, kailangan munang mapabilang tayo sa mga tinawag. Saan nandoon ang mga tinawag? Doon sa isang katawan o sa isang movement ng nagtayo ay ang Kristo. Bakit mahalagang nandoon tayo? Sapagkat yun po ang pinag-alayan niya ng kanyang dugo. Eto ho yan. Kung paanong iisa ang tagapagligtas, yan ang Kristo. Iisa rin ang paraan ng pagliligtas, ang kanyang dugo. Iisa rin kung gayon ang tinubos ng kanyang dugo. Alin ang iglesyang tinubos ng kanyang dugo? Siyempre pa, yung iglesyang kung tawagin niya ay aking iglesia, iglesia ni Yahusya. Ganon kasimple po yan. Ngunit ating pong pakatandaan sa sinasabi ng Biblia, marami ang tinawag. Many were called, but few are chosen. Marami ang tinawag, pero kokonti ang pinili. Kaya ang unang hakbang sa kaligtasan ay matawag ka muna sa iglesia na tinubos. Pagka natawag ka sa iglesyang tinubos, ang Diyos ay mayroong gagawin pa. Anong gagawin ng Panginoon Diyos? Dadalisayin niyang iglesia. Anong ibig sabihin ng pagdalisay? Kailangan makita kung sino ang tunay. Anong gagawin ng Panginoon Diyos? Idadaan sa apoy. Kaya pagka binasa ninyo ang Sakarias, ang sabi, ang ikatlong bahagi ay idadaan sa apoy, dadalisayin parang ginto, nang madalisay na, kukunti na. Kaya many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, kukunti ang pinili. Kailangan makabilang tayo dun sa kukunti na pinili ng Panginoon Diyos. Yun ang mga hinahanapang mabuhay ng may kabanalan. Yung mga piniling yon ang hinahanapan na sila'y mabuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ang tanong ay ito, sino ho ang magkakaroon ng benepisyo sa dugo ng ating Panginoong Yahusya? At ano mangyayari sa kanila kapag sila po ay tinubos ng dugo na ng ating Panginoong Yahusya? Ito ang na-overlook ng ibang tao. Pakinggan natin. Next slide po. Ito sa Lucas. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napopuot sa kanyang sariling ama at ina, at asawang babae at mga anak, at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sinong nagsasalita rito? Ang Panginoong Yahusya. Ano ang kanyang sinasabi tungkol sa kanyang tunay na magiging alagad? Sino ang wika ang kanyang magiging alagad? Yung pong may sumunod sa kondisyon ng ating Panginoong Yahusya. Hindi sa kondisyon natin. Tayo ay binigyan ng kondisyon. Ang nagbigay ang Panginoong Yahusyang tagatubos ng iglesia. Ano ang sabi niya? Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus, hindi literal na kahoy yun, na yan ang akala ng iba sa ating kinagis ng relihiyon. Kaya tuwing Biyernes Santo, nagpapasan sila ng krus, dalawang kahoy na magkahalang na pinapasan habang nilalatigo yung kanilang sarili. Yang krus po ay pasanin. Ang krus po ay tungkulin, sumasagisag sa tungkulin. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus o tungkulin at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sa makatuwid, mayroong kwalifikasyon na dapat makita doon sa mga totoong nakinabang sa dugo ng ating Panginoong Yahusya. Kailangan tayo po'y handang magsakripisyo, sumunod sa ating Panginoong Yahusya, saka lang tayo maaring maging alagad niya. Kaya nung handang maging puhunan ng mga tunay na alagad ng ating Panginoong Yahusya, kung dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoong Yahusya, humadlang ang ating ama, ang ating ina, asawa, mga anak, kapatid, babae at lalaki, pati na ang ating sarili. Alam nyo, ang unang kailangan nating makontrol ang ating sarili. Sapagkat ang iniisip ng ating sarili, malimit yung labag sa kalooban ng Diyos. Basta masihan lang ang sarili, di bali kung anong kalooban ng Diyos. Di ba? Di baling magdamdam ang Diyos.
Kaya diyan ang sabi, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, alam niyo ibig sabihin yan, masamang mapuot eh. Ibig lang sabihin, sa hindi napupuot sa kanyang sariling ama, kung yung ama naging hadlang sa ating pagsunod kay Yahushua, hindi masama na sila'y ating hindi sundin. Di ba? Sapagkat may nakasulat sa Biblia, unang utos na may pangako ay ang paggalang, pagrespeto sa mga magulang. Pero pagdating sa Yahushua at ama, at teka muna, yung ama ko sa laman at ina ko sa laman, hindi ako maililigtas ng tatay ko. Hindi ako maililigtas ng nanay ko, ng mga kapatid kong lalaki at babae, maging ng sarili ko. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Bakit yun sila ang pipiliin ko? Mas pipiliin ko, siyempre, ang Panginoong Yahushua. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus, sumunod sa akin, hindi maaring maging alagad ko. Kaya may pupuhunanin tayo. Meron tayong dapat na itanggi. Ang ating itatanggi, yung mga mahahalaga sa buhay natin, magiging balakid naman sa ating pagsunod kay Yahushua, di baling sila ating labagin. Wag lang ang ating Panginoong Yahushua. Bagaman din natin sinunod mga ari ang ating ama't ina at mga kapatid dahil tutol sila sa ating pagsunod sa ating Panginoong Yahushua. Bakit? Hindi nila alam ang halaga eh. Di ba? Igalang pa rin natin sila. Mahalin pa rin natin sila. Ipanalangin pa rin natin sila. Na sana yung ating naunawaan ay dumating ang panahon, maunawaan din po nila. Di ba, mga kapatid? Yan ang dapat sa mga tunay na alagad na ang sabi ay kabilang sa chosen people of God. Hindi ko matutol sila, ipapanalangin natin sila'y mapariwara, mapahamak. Hindi ganon. Manapa sa akin, sa nangyari sa buhay ko, nang tayo pinagtatatakwil dyan, may pagluha may pagluha talaga eh. Itao lang tayo, naluluha tayo, at nasasabi natin, sana Ama, dumating ang panahon, yung ipinaunawa mo po sa amin o sa akin ay maunawaan din po nila. Totoo po yun eh. Di ba mga kapatid, alam ng Diyos yun, hindi tayo gumagawa ng kwento. Bakit? Sapagkat ang ating naunawaan ay napaka-importante sa ibabaw ng lahat ng mga bagay sa balat ng lupa ang may kaugnayan sa paglilingkod sa Diyos na may karapatan at pagtatamo ng kapatawaran sa pamamagitan ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Yahushua at mapabilang sa nakapasa sa mga tinawag, nakabilang sa mga pinili. Yan ang mahalaga, mga kapatid. Kaya kung mahalaga ang ating Panginoon Diyos, mahalaga ang ating Panginoong Yahushua, mahalaga ang kanyang dugo, mahalaga rin ang iglesia, sapagkat ang iglesia ang pinag-alayan ng ating Panginoong Yahushua ng kanyang sariling dugo. Kaya pahalagahan natin ang iglesia. Hindi organisasyon, no? Tandaan natin. Pag sinabing iglesia, kalipunan ng mga taong mga tinawag, kalipunan ng mga taong tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, kalipunan ng mga taong sumama sa movement na itinatag ng ating Panginoong Yahushua. Mga kapatid, alam nyo, bago natin puntahan ang kasunod na talata, ay ating pong dapat na maunawaan ang ilang mga talata po sa Biblia na nagpapahiwatig na pagka sinabing iglesia, ang tinutukoy po niya ay samahan. Katunayan po ay meron tayong mababasa. Tingnan ninyo na ang iglesia, tingnan nyo ho, bago isinugong kapatid na Felix Manalo, meron ng protestante, meron ng katolisismo. Ngayon, may ginamit ang Diyos na kasangkapan na ibang anghel ayon sa Kapitulo 18 na aklat ng Apokalipsis. Na yan po ay natupad kay Martin Lutero na siya'y sumigaw roon ng malakas na tinig. Ayon sa aklat ng Apokalipsis 18, 2,4, ang sabi roon, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia. Yan ang katolisismo. At naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal.
at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. At narinig kong ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo. Ang Babylonia, Katolisismo. Organized organization yan. Oh, kaya may mga hierarchy, Papa, Archbishop, Cardinal, pare, etc. etc. Lahat ng yon may kanya-kanyang kapangyarihan yon. Dapat irespeto mo yun. Magbow ka doon, mag-amen ka doon, magmano ka ron. Naging natalikod na yung Babylonia. Ang Katolisismo yung natalikod na. Yung organized organization natalikod na. Ano ang sabi doon sa mga taong nandun sa loob? Ang sabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayang ko. Kaya saan ang galing ang nakararami na mga tinawag sa loob ng ikatlong grupo ng Iglesia ni Cristo? Sa Katoliko. Di ba? Sa mga mananamba, sa mga Diyos-Diyusan, mga rebulto, mahilig sa idolatria, at sa iba, ang iba'y galing sa protestantismo. Bakit nga po ang nakararaming tinawag sa loob ng ikatlong grupo ng iglesia ay nanggaling sa Babylonia, na yan po'y siyudad ng Roma, na yan ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, sapagkat naging tahanan na nga po ng idolatria, naging tahanan na ng mga demonyo. Hindi ko salita yan. Biblia po yan, no? Kaya ang sabi doon sa mga tao, ang tinig ng anghel, na yan ay tinig ng Diyos, mangagsilabas kayo sa Kanya. Mangagsilabas kayo dyan sa organisasyon na yan. Para kayo maging bayang ko. Ano layunin? Upang wag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at wag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Kaya ang mga tao yung importante. Di ba yung iglesia binubuo ng mga called out people, mga tinawag, mga taong sumunod kay Yahushua? Doon sa Babylonia, na yan ang Roma, naging tahanan ng demonyo na. Aral at utos na ng mga kalaban ng Diyos ang sinusunod. Kaya ang sabi doon ng anghel sa mga taong nasa loob noon, mangagsilabas kayo sa kanya, bayang ko, para wag kayo maramay sa kanyang salot. Lumabas. Ako, isa sa lumabas. Nag-iglesia ako ni Cristo ngayon. Nakita ninyo? Pero dyan sa iglesia ni Cristo, ikatlong grupo, abay naging move na hindi naging sa umpisa na. Alam niyo, pag binasa niyo, nang mula na magtayo ang Kristo ng iglesia, movement po yan Isang kilusan. Kaya nung siya ay naghahanap ng kanyang magiging disipulo, nadaanan niya yung mga sila Simon, yung mga mangingisda. Hali kayo, gagawin ko kayong mga mamamalakayan ng kaluluwa. Sumunod sila, naging followers sila sa movement na itinatag ng Panginoong Yahushua. Nagmumove sila patuloy sa pangangaral. Kayong lahat ay magkakapatid, sabi ng Panginoon. Huwag kayong patawag na guro. Rabi, isa lang ang guro ninyo, ako lang. Ako ang inihalan ng Diyos maging guro nyo. Kayong lahat ay magkakapatid, walang hierarkiya, walang mataas sa inyo. Ang mga apostol, nagtutulungan yon. Ang iba't ibang mga may binigyan ng katungkulan, nagtutulungan para sa kabuuan ng iglesia. Parang katawan. Simple lang. Kaya itinulad sa katawan ng iglesia para makita ang iba't ibang parte ng katawan may independent na function. Ang kanilang independent function ay gagawin nila yon automatic sapagkat pinagtrabaho nila. Katulad ng mata, para tumingin. Katulad ng tenga, para makinig. Katulad ng dila, di para maglasa at saka para magsalita. Ang bibig, ganun din. Ang paa para lumakad. Ang kamay para matumangan o kaya ay magamit sa paggawa. Pero lahat ng kanya-kanyang parte may independent function but they are well coordinated with the other parts of the body. May koordinasyon para sa benepisyo ng kabuang movement o ng kabuang katawan ng ating Panginoong Yahushua. Kaya pinalalabas sa Babylonia, tao, sapagkat ang tao ang mahalaga. Hindi po yung bahay ang mahalaga Kumbaga, yung bahay ay mahalagang tirahan. Pero ang importante, yung nakatira sa bahay. Mahalaga ang sasakyan. Pero ang importante, yung taong nakasakay dyan sa sasakyan. Kaya nga may seatbelt. Bakit? Mas mahalaga yung tao kaysa sasakyan Di ba? Ang iglesia
Ang mahalaga, hindi po yung institusyon. Kaso sa iglesia pinanggalingan natin, pag wala kayo sa institusyon, sa aming grupong ito, sa aming samahang ito, wala kayong kaligtasan. Sino may sabi sa inyo nun? Kaya nga ang Iglesia Katolika naging Babylonia, naging tahanan ng demonyo. Ang sabi, magsilabas kayo, pinalalabas yung tao para wag makasama at madamay ng salot. Di ba? Doon din sa Iglesia ni Kristo noong unang siglo, panahon ng apostol na si Pablo. Alam nyo, may nakitang mga kapatid din doon na hindi na dapat kasama. Basahin natin dito, this is not included in our slide. Ano po? Sa unang Korinto 5:1-2, 12-13 ang sabi, may nagbalita sa akin, sabi ni Pablo, na mayroon dyan sa inyo na gumagawa ng sexual na immoralidad. Ang kausap niya, followers ni Yahushua sa lugar ng Korinto. Ang sabi niya sa kanila, may nagbalita sa akin, mayroon dyan sa inyo na gumagawa ng sexual na immoralidad. Kinakasama niyang asawa ng kanyang ama. Aba, grabe yan. Kinakasama yung asawa ng kanyang ama. Ito'y masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Dahil maging sila, hindi sila gumagawa nito. At sa kabila ng pangyayaring ito, sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, nagawa pa ninyong magyabang, dapat sana ay naghinagpis kayo at pinalayas na ninyo sa inyong grupo ang gumagawa nito. Nakita ninyo? Tao ang pinag-uusapan. Movement na itinatag ng Panginoong Yahushua. Inabot yan ng Apostol Pablo. Ang kasama sa movement lugar ng Korinto. Sa lugar na yon, nabalitaan ni Pablo, may mga gumagawa ng immoralidad. Ano yung immoralidad na yan? Isipin nyo, ang kinakasama ng isang tao, asawa ng kanyang ama. Ang sabi ni Pablo, aba, masahol pa sa ginagawa ng mga taong ito na ang taong hindi kumikilala sa Diyos. Ibig sabihin, mas maigi pa yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, hindi gagawin yun Nakakasamahin yung asawa ng kanyang ama. Sabi ni Pablo, nagawa pa niyong magyabang, sabi niya sa mga kapatid doon sa Korinto, sa movement na nandun, dapat sana wika, naghinagpis kayo at pinalayas na ninyo sa inyong grupo, sa inyong samahan, sa inyong movement. Kaya dito, mahalata natin ng iglesia hindi lugar para doon tayo ay maging makasalanan. Ang iglesia ay lugar ng kabanalan. Nakita ninyo, mga kapatid? Kaya ang sabi pa nga rito, pag tinuloy natin sa 12, ang sabi niya, kung sa bagay, ano ba karapatan nating husgahan ang mga hindi mananampalataya? Yung hindi kasama sa movement, sabi ni Pablo. Ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Ngunit, tungkulin ninyo na husgahan ang mga kapatid kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Dahil sinasabi ng kasulatan, paalisin ninyo sa inyong grupo ang taong masama. Kaya ang tao ang importante. Hindi yung institusyon. Ang tao ang mahalaga para sa Diyos. Kaya kapag ang tao ay kasama na ng mga gumagawa ng kasamaan, pinaalis ng Diyos siya. Umalis kayo dyan para huwag kayong madamay sa kanilang salot. Di ba? Kasama nila sa movement, gumagawa ng masama. Paalisin ninyo sa grupo ninyo ang taong masama. Bakit nga po ang iglesia ay lugar ng kabanalan? Ang iglesia ay hindi lugar para tayo po ay gumawa ng kasamaan labag sa kalooban ng Diyos. Hindi ganon. Di ba? Ngayon, puntahan natin ang unang bayan ng Diyos, alalaong bagay ang Israel. Anong ilan sa mga itinurot, iniutos ng Diyos sa kanila bilang mga pinili ng Diyos? Tandaan natin. Let us read Leviticus po. Ganito nakasulat. At kayo'y magpapakabanal. Napapansin ninyo? Kanina sa unang talatang binasa natin, habang hinihintay natin ang araw ng Panginoon, ay mamuhay tayo ng may kabanalan. Yan ngayon, ang Israelita. Noon, yan din ang utos. Kayo'y magpapakabanal sa akin. Sapagkat akong Panginoon'y banal, at kayo'y ibinukod ko. Ibinukod.
The setting apart. Setting apart. Pag sinabing setting apart, mayroong mga ibinubukod ng Diyos. Lahat nilikha ng Diyos eh. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos yan. Lahat ng tao ay gusto ng Diyos pagpalain eh. Kaya ang Diyos ay nagpapasikat ng araw para sa lahat, mabuti at masama. Ang Diyos ay nagbibigay ng ulan sa matwid at liko. Bakit? Tungkulin ng Diyos yun eh. Siya lumikha sa lahat eh. Kaya ipoprovide niya ang kailangan ng tao. Pero pagdating sa paglilingkod, mayroong pagbubukod. Ang sabi, magpapakabanal kayo sa akin sapagkat akong Pangino'y banal at kay ibinukod ko sa mga bayan. Isipin niyong Israel sa dinami-dami ng mga bansa o bayan noon at napakarami sa bilang kumpara sa kanila, pero sila ang ibinukod ng Diyos. Ano layunin ng Panginoon Diyos sa kanyang pagbubukod? Upang kayo'y maging akin. Kaya Diyos, sapul mula, ugali na ng Diyos, pattern ng Panginoon Diyos, ang setting apart, ang pagbubukod. Kabilang ba tayo sa mga tinawag? Salamat. Pero hindi sapat yon. Dapat makabilang tayo sa mga pinili o ibinukod. Katulad ng bayang Israel ay ibinukod sila ng Panginoon Diyos. Ano ang kanilang tungkulin? Magpakabanal. Kaya ang choosing apart, ang setting apart, ang pagbubukod ng Diyos sa tao ay hindi iyon ay nagbibigay sa tao ng karapatang abusuhin. Paanong pang-aabuso? Gagawa ng kasalanan. Ibinukod na ako ng Diyos eh. Ligtas na ako. Kaya ito gagawin. Nako, hindi pwede yun. Ibinukod tayo, may obligasyon. Anong ating obligasyon? Mabuhay. Anong uring pamumuhay? May kabanalan. Yon ang hinahanap ng Diyos. Kaya hindi basta-basta ang kaligtasan. Walang instant salvation. Mayroong instant coffee. Mag-init ka ng tubig at kumuha ka ng isang sachet ng kape, ibuhos mo doon at may kape ka na. Instant coffee. Ang kaligtasan hindi ganun kadali. Di ho ba? Ang kaligtasan ay marami tayong dapat gawin. Una, yung pagpapakabanal. Tandaan natin, balikan natin kay Yahusya. Sino ulo ng iglesia? Ang Panginoong Yahusya. Bakit siyang naging ulo? Ayun ang kanyang ginawa eh. Isang taong bago. Hindi pwedeng siyang maging katawan at ang ulo yung mga miyembro. No, baliktad yun. Hindi tama po yun. Di ba? At sapagkat ang ating Panginoong Yahusya ang ating ulo, kanginong isipan ngayon ang dapat nating mai-adapt? Ito, pakinggan natin sa sunod na mga talata. Sa Pilipos, ganito po ang ating matutunghayan. Next slide. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Yan po ay pahayag ng Apostol Pablo. Ang kausap niya ay ang mga taong natawag na sangkap ng katawan ng ating Panginoong Yahusya. Ang sabi niya, magkaroon kayo sa inyong ng pag-iisip. May isip na po kami. Pero bakit ang sabi, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip? Kung mayroon tayong ating sariling pag-iisip. Kanino pag-iisip yun? At kung bakit? Na ito'y na kay Kristo Yahusya din naman. Kaya ipinatataglay sa atin ng Apostol Pablo na alam kong kalooban ng Diyos yan, ang isipan ng Panginoong Yahusya. Bakit nga? At palibasa'y nasumpungan sa yung tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. At nang siya'y nanglulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may wag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Kanginong pag-iisip ang ipinatataglay ng Apostol Pablo sa mga tao na tinawag sa katawan ng ating Panginoong Yahusya? Pag-iisip ng ating Panginoong Yahusya.
Bakit? Sapagkat yun ay pag-iisip na makadiyos. Ano yung pag-iisip na yon? Nagpapakababa sa kanyang sarili. Ano ibig sabihin nun? Humility. Humble ang ating Panginoong Yahushua. Kaya dapat tayo magiging mapagpakumbaba rin. Paano nakita at napatunayan ng ating Panginoong Yahushua sa Diyos ang kanyang pagiging mapagpakababa o mapagpakumbaba? Naging masunurin. Iba yung sumusunod kaysa masunurin. Ang sumusunod, maaaring kaya lang sumusunod sapagkat pabor sa gusto niya ang utos. Pero ang masunurin, kahit na hindi pabor sa gusto niya, kung alam niya utos ng Diyos yun, gagawin niya. Kailan hanggang kailan naging masunurin ng ating Panginoong Yahushua na nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya yung kamatayang kanyang daranasi, ipinakita sa kanya bago siya nagdanas noon. At yan ay ating nabasa sa Lucas 22:44-42 na bilang tao ang sabi niya sa kanyang Diyos o sa Ama. Ang sabi niya, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Nakita ninyo ang pagiging mapagpakumbaba at ang pagiging masunurin ng ating Panginoong Yahushua. Yan din ang dapat nating taglayin, mga kapatid. Mahirap itanggi ang sarili. Mahirap na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Mahal natin sila. Pero kung sila ay nagiging hadlang sa pagsunod natin at pagtalima sa utos ng Panginoon Diyos, gawin natin ang manindigan tayo sa panig ng Diyos, sa panig ng ating Panginoong Yahushua. Kaya mga kapatid, anong kabilin-bilinan kapag tayo nasa loob na ng movement o samahan na ang nangunguna sa ating ang Panginoong Yahushua, followers na tayo ng ating Panginoong Yahushua, kabilang na tayo sa kanyang katawan para ipakita mahalaga tayo sa kanya. Katawan niya tayo, siyang ating ulo. Pakinggan natin. Ito nakasulat sa Pilipos. Next slide. 2:3. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili. Nakita ninyo? Huwag yung makasarili tayo. Kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Yahushua di naman. Dahil sa tayo kay Yahushua na. Isang movement na solido. Isang movement na ito'y pinangungunahan ng ating Panginoong Yahushua. Ano ngayon ang bilin? Huwag magkaroon sa atin ng pagkakampi-kampi. Huwag magkaroon sa atin ng pagpapalalo. Kailangan po dito ay pantay-pantay. Dapat dito sa atin po ay nagmamalasakitan, nagmamahalan habang hinihintay natin ang pagdating ng dakilang araw na yun ang ating pinananabitan, mga kapatid. Di ba? Kailangan po isipin natin na ipalagay ang isa, ang ating kapwa na lalong mabuti kaysa ating sarili. Nakita niyo, hindi tayo makasarili. Iniisip natin na ang ating kapatid, anuman ang katayuan niya sa buhay, may pera man siya o wala, bahay kubo man ang tirahan niya o bungalow, kumot siya po ay ating kapatid, iniisip natin mabuti siya kaysa sa atin. Magagawa natin ngayon ng respeto. Di ba? Maibibigay natin sa kanila ang respect o paggalang. At magiging magandang samahan. Walang faction, walang sismo, walang sismo divisions among the brethren. Kundi dito pantay-pantay. Tapat sa isa't isa. Hindi nagpapalalo. Yan ang isipang taglay ng ating Panginoong Yahushua na yan ang ipinatataglay din sa atin habang tayo naglalakbay patungo sa ating pong finish line. Dalawang finish line. Kamatayan o rapture. Abutan tayong buhay na rapture, kasama tayo sa mga unang bubuhay maguli.
Kasama nila tayong sasalubong sa Panginoon pagdating niya dyan sa alapaap, at yan ay napakalapit na, mga kapatid. Sobrang lapit na. Pakiramdaman ninyo nangyayari, mga kapatid. Kung noon ay malapit na, mas malapit na sa panahon natin. Kaya kailangan magkaroon tayo ng pag-uugali na masunurin sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kasabay nun ay ang pagtakas sa paggawa ng masama. Ano pa bilin ni Pablo? Next slide. Ganito ho nakasulat sa unang Korinto. Ngunit, ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Alam niyo, ang Diyos, hindi natin malirip ang Diyos eh. Sabi sa isa aklat ng Isayas, ang pag-iisip ninyo, iba sa pag-iisip ko. Ang pamamaraan ninyo, sabi ng Diyos sa tao, iba sa pamamaraan ko. Kaya sino lamang ang nakakataho sa isipan ng Diyos? Ang sabi, ang mga ito'y pinahayag sa atin ng Diyos sa magitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Kaya ang makakapagsiyasat at nakakaalam sa isipan ng Diyos, yung Espiritu mismo ng Diyos. Tuloy natin. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao? Kundi ang Espiritu ng tao. Totoo nga naman yun. Kung sino ang nakakaalam kung sino ako, di yung Espiritu ko. O di ba? Sino nakakaalam ng Espiritu ng Diyos? Hindi yung Espiritu ng Panginoon Diyos. Eh anong kaugnayan yan sa ating pag-aaral? Malalaman natin mamaya. Tuloy natin ang basa. Ito, gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Totoo po yun. Ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanglibutan. Ayan na. Kundi ang Espiritu mula sa Diyos. Sabi ni Pablo sa mga kabilang doon sa iglesia. Ang tinanggap ang wika natin, hindi yung Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Nakita niyo? Mayroon bang posibilidad na malaman natin ang iniisip ng Diyos? Opo. Sa paanong paraan? Kung yung Espiritu ng Diyos ay taglay natin. May pinagbigyan nga ba? Meron. Sino? Ang mga kay Kristo. Ano ang tinanggap nila? Hindi ang Espiritu ng sanglibutan. Kaya tayo hindi mahilig sa gawaing sanglibutan eh. Bakit? Ang tinanggap natin ay ang Espiritu mula sa Diyos. Kaya tayo ay mahilig sa gawain o mga bagay na espiritual. Sapagkat ang tinanggap natin, Espiritu mula sa Diyos. Di ho ba? Ano layunin? Upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Isipin ninyo. Yung mga bagay na hindi malirip-lirip ng tao ay ating naiintindihan, gawa na ating tinanggap ang Espiritu ng Diyos. 13. Ng mga bagay na ito ay sa atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Kausap ni Pablo dyan, taga-Korinto. Kabilang ka sa kilusan, pero ito ay mahilig sa laman, hindi ka tatanggap ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga iti tamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay. Kaya yung tumanggap ng Espiritu ng Diyos, nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay. Hindi tango ng tango. Hindi opo ng opo. Nagsisiyasat siya. Katulad siya niyang mga taong taga-Berea na nakikinig kay Pablo. Nagsisiyasat. Kaya ang tunay na tumanggap ng Espiritu ng Panginoon Diyos, mapagsiyasat po. Mapagsiyasat.
Kaya kung magsisiyasat lang sana ang mga kasama natin dyan sa Iglesia ni Cristo, siguro mauunawaan din nilang naunawaan natin eh. Di ba? Masisiyasat lang sila, magsiyasat lang sila. Sana dumating yung pagkakataon niya, magsiyasat naman sila. Tuloy natin ang basa. Ngunit ang Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay. At siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. Sapagat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nakita niyo? Kaya ang mga tunay na chosen people of God, ang pinili ng Panginoon Diyos, yung kay Kristong tunay, mapagsiyasat. Bakit? Sapagkat ang taglay natin ay Espiritu ng Diyos na pinagkaloob sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Yahushua. Kaya tayo pala tanong di ba mga kapatid? Bago natin sundin, tinatanong natin, teka muna, utos ba ng Diyos ito o baka hindi? Baka yan ay tuntunin lang na gagawin mong doktrina. Kaiba yan. Hindi tayo basta ganon. Ang Yahushua nagsisiyasat, nakikinig na mabuti, inuunawa kung yung aral na napapakinggan ay tama o aral ng Panginoon Diyos. Hindi basta sunod ng sunod. Lalo na ngayon. O bakit po tayo ay hindi ho nagpapasalamat, kapatid na ministro? Anong hindi, mga kapatid? Araw-araw nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga pagsamba, sa Bible study. Bago natin gawin ang isang bagay, pagkatapos natin gawin ang isang bagay, naglakbay papunta ng trabaho, nanalangin at nagpasalamat. Ang tinutukoy namin, yung pasalamat ko katulad sa Iglesia ni Cristo noon. Tayo ang ating pasalamat araw-araw Di ba? Pag binasa nyo Tesalonica, maging mapagpasalamat kayo. Sa ating pagpapasalamat ay naghahandog din ba tayo? Opo. Pagsamba, nag-aabuli tayo. Yung kanilang sistema, ano yun? Hindi ko alam. Sabi ng iba, kwartahan na lang kasi. Hindi ko sinasabi yun. Hindi ko sinasabi yun. Kasi hindi ka pwede magpasalamat nang wala kang sobre daw bahala ang Diyos sa kanila. Sabi nga ni Apostol Pablo, ang iba, iniisip nila ng kabanalan ay paraan ng pagpapayaman. Baka yun ang kanilang ginagawa. Sana wag. Sa atin ang ating pagpapasalamat ay sa lahat ng sandali ng ating buhay. Hindi na natin hihintayin yung katapusan ng taon para ipunin nyo. Ito, pagpapasalamat ko sa Diyos. Magpapasalamat ako sa Diyos. Ang magagawa natin ngayon, gawin na natin ngayon. Magpasalamat tayo, may abuli tayo, naghahandog tayo. Pasalamat sa Diyos yan. Ang importante rito, maitaguyod ang pangangaral sapagkat hindi naman natin kailangan dito ang templo sapagkat kayo ang templo. Ito ang templo. Dito dapat manahan ng Diyos. Dito dapat manahan ng Kristo. Itong dapat banalin. Itong dapat linisin. Itong ihaharap natin kay Yahushua. Hindi ang kapilya. Ang kapilyang yan, lilipulin yan, susunugin yan. Kaya yun ang ginawa nila para mapapunta lahat ng miyembro doon. Ano yun? C-O-N-T-R-O-L. Control. Para lang makontrol. Meron ka pang ipipihit Pag hindi mo pinihit, kakausapin. Man mo pinihit yan. Saan ka nagpunta? Saan ka dumalo? Daming investigasyon Yan daw ang wika ang masinop na pangangalaga. Masinop na pangangalaga o masinop na hindi ko na ayaw ko nang dugtungan niya. Di ba? Ang nagbabantay sa atin dito ay hindi ang ministro. Mula sa mga ministro, ang nagbabantay dito ay ang Diyos. Sino nagkokontrol? Ang aral ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Kaya kahit saan tayo pumunta, ang nagkokontrol sa atin, yung aral ng Diyos. Tama ba ito na gagawin ko? Ayon ba ito sa gusto ng Diyos o hindi? Ayon sa gusto niya, gagawin ko. Hindi ayon sa gusto ng Ama, hindi ko gagawin. Ganun ang pagpapakabanal. Hindi pakita tao. Pagpapakabanal na pakita sa Diyos.
Ama, opo, tinawag niyo ako, pinili niyo kami, salamat po. Ang inaasahan niyong pagpapakabanal, gagawin ko po. Hindi sa paningin ng aking kapwa, kundi sa paningin po ninyo. Yan ang kabanalang hinahanap sa atin ng ating Panginoon Diyos. Pinili tayo eh. O? Kaya kapag tayo pinili na hinahanapan tayo, special tayo sa harap ng Diyos. Kaya nga ibinukod eh, chosen, special tayo. Mahalaga tayo sa harapan ng Diyos. Pahalagahan natin ang pagpapahalagang ibinigay sa atin ng Ama, mga kapatid. Kaya ano pang tagubilin ng Apostol Pablo o ni Marcos na isa sa ebanghelista? Ito, pakinggan po natin, ito nakasulat sa Marcos 10:45. Ito sabi, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubo sa marami. Isa pa yan, sa ipinaalaala ng ebanghelistang si Marcos, ang anak ng tao, ang Panginoong Yahushua, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya ang mga ministro rito sa Iglesia ni Yahushua, huwag niyong gawing Panginoon. Huwag niyong itratong mas mataas kaysa inyo. Hindi. Tayo rito ay pantay-pantay. Ang amin lamang trabaho ay ipahayag ang aral ng Diyos. Pero dito tayo magkakapatid. Tayo pare-pareho. Walang pinataburan ng Diyos. Ang iba ay may iba't ibang katungkulan sa pagbuo ng awit, sa pag-iingat ng ating pananalapi. Kaya meron tayong, ang pinakamaingat na pananalapi yung atin eh. Bakit? Ino-audit tayo ni Uncle Sam eh. Diba? Ang in-out audited yan taon-taon. Sa kanila, hindi ko na alam, ayaw ko ng dugtungan, mga kapatid. Diba? Pagka dito ay nilaspag mo ang konting pondo, halimbawa, ng samahan, ay may paglalagyan ka rito. Pwede ka nang alisin sa grupo o sa movement, kakasuhan ka pa ng mabilanggo ka. Kaya ayaw nating maulit ang nangyari sa pinanggalingan natin dito sa very small remnant. Kaya buong ingat natin na iniingatan ang pananalapi. Kung saan ang kaukulan yan, doon natin gagamitin. Mga kapatid, siguro hindi na natin talaga magagawang magpagawa pa ng mga building na maaaring tawagin nating multi-purpose building na may meeting hall, mayroong play room, o kaya ay may sports room sa isang building na malaki, mayroong lugar na pwede tayong sama-samang sumamba. Bakit? Ang panahon, kakaiba na eh. Kaya nga tama yung kayo ang templo. Stop. Kayo ang templo. Ihanda nyo sarili ninyo. Itong sariling ito ang dapat nating linisin, ingatan, pakabanalin, sapagkat ito ang isasalubong natin sa ating Panginoong Yahushua pagdating ng panahon. Mga mahal na kapatid, ang bukas ay walang garantiya. Nang ibig sabihin ay hindi tayo ginagarantihan na bukas buhay-buhay pa tayo. Walang makakapagsabi na kami ay mabubuhay pa hanggang sa ganitong taon. Wala. Ang sabi ng Apostol Pablo, bakit araw-araw ang aking buhay nanganganib sa kamatayan? Minuminuto nanganganib sa kamatayan. Kaya ang sabi nga, ang dapat niyong sabihin, kung loloobin ng Diyos. Kaya ang ating dapat na maging paninindigan sa buhay na ipinatataglay pa sa atin ng Diyos. Ama, habang taglay namin ito, gagamitin po namin ito para po maluwalhati ka po namin. Habang ipinagkakaloob mo po itong aming buhay na ito, isasadsad namin ito para sabihin, salamat. Purihin ang iyong banal na pangalang Yahuwah. Banal na Ama na aming Diyos na pinagsisilbihan. Ikaw ang aming luluwalhatiin hanggat binibigyan mo kami ng lakas at buhay. Asahan mo po, babalik at babalik kami para pasalamatan ka, para alayan ka ng pagpupuri
hanggat binubuhay mo kami. Sasambahin ka namin. Dala-dala namin ang aming nakayanang handog. Hindi para bayaran ka, kundi yun ay para pagsunod sa utos mo, sapagkat mayroon kang gawain dapat na aming maisa katuparan, na doon ginugugol ang halagang yon. Yon ang aming hangarin. Yon ang hangarin ng mga chosen people of God, to praise God, to glorify God, hindi para luwalhatin ang tao o ang sino pa man sa atin. Purihin ang Diyos. Luwalhatin natin ang Ama sa bawat sandali sa dalalabing panahon ng ating buhay. Mga mahal na kapatid, tumayo po kayo. Ama namin Diyos, sa tuwing pinag-aaralan namin ang pagpili at kahalalan, nagagala kami sapagkat sinasariwa mo sa isip namin na kami, Ama, ay nakabilang sa mga tinawag. Hindi lamang tinawag, kundi ng iyong idaan ng iglesia sa pagsubok. Doon nagpili ka na ng mga taong malilindigan sa panig mo at sa panig ng katotohanan. Salamat po ng marami sa iyo. Salamat po, dakilang Ama, sapagkat sino kami para magmalaki? Walang sino man sa amin ang pwedeng makapaghambog. Awa mo lang talaga. Pagmamahal mo lang talaga ito sa amin. Sa dinami-dami ng tinawag mo, Ama, kami po ay kabilang sa mga ibinukod mo, sa mga pinili mo. Kaya pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ama, tanggapin mo po ang aming pagpapasalamat. Tanggapin mo po ang aming pong pagpupuri at pagluwalhati sa iyong pangalan. Gaano pa kaya katagal ang aming ipaghihintay? Gaano pa karaming tiisin ang aming pong sasalugain? Gaano pa karaming problema ang aming kakaharapin? Ama, bigyan mo kami ng inspirasyon. Palakasin mo kami palagi. Maalala namin nandiyan ka, na laging nakatugnay sa amin para tumulong, umalalay at sumaklolo. Purihin ka. Kaibuti mo, Ama. Napakabait pa Diyos. Bigyan mo sana ng pagkakataon ang aming mga mahal sa buhay at mga mahal na kaibigan. Nakapagsiyasat din sana sila na yun ang Espiritong bigay mo sa mga naging sangkap ng katawan ng iyong bugtong na anak. Isipang nagsusurit, nagsisiyasat, sapagkat iyon ang mga tao na makakatagpo ng katotohanan. Salamat po. Pinupuri ka namin. Salamat sa pagkakataong ito. Purihin ka, Ama. Salamat po talaga, Ama. Tawag ka ngayon ay binubuhay mo pa ang bawat isa. Kami ay tumatanaw sa unahan namin at kami sumasampalataya. May wakas ang aming paghihirap. May wakas ang aming mga karamdaman. May wakas ang aming mga tiis. Yan ang aming pong pagsalubong sa Panginoong Yahushua sa alapaap. Yun ang nagbibigay inspirasyon. Yan ang nagbibigay sa amin ng tatag ng pag-asa. Gawin mo kaming mananampalataya, maging panatag na kami sa lahat ng sandali, sandako mo kami dalhin ng aming buhay. Hinihiling namin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Ama na si Yahuwah at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, sinuwang sumaaping lahat ngayon at magpakailanman. Amen.
Meron tayong mga tagubilin, mga mahal na kapatid, at yan ay ang tungkol po dito sa atin sa lugar ng bandang Jacksonville. Ay maghanda-handa rin tayo ng konti sapagkat may balita na medyo hindi maganda ang panahon mamayang gabi. Ano ho? At ganun din ang ating mga tagubilin gaya ng dati, yung ating Bible study po, subaybayan natin, i-share natin ang ating pananampalataya. May gusto nating magbigay ng donasyon at sa kapag-aabuloy, ay doon po sa www.churchofyahushua.org at patuloy nating ipanalangin ang mga tao sa buong mundo, mga kapatid, ang mga pinuno ng mga bansa, pati na rin ang mga namumuno ng relihiyon na sana'y patuloy na magsiyasat habang tayo po ay may pagkakataon pa. Hanggang dyan po at tayo natatapos na, mga kapatid. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkakyat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y dinggin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandata niya. Tayo ay manindigan. Sa tingnan